Basahan. Iyan ang tawag nila sa akin sa loob ng dambuhalang hangar na ito. Habang nakaluhod ako at pilit na pinupunasan ang putik sa sapatos ng babaeng umagaw sa lahat ng pangarap ko, ang tanging umaalingaw-ngaw sa isip ko ay ang huling hinga ng anak kong nag-aagaw buhay sa ospital. Akala nila, isa lamang akong basura na pwedeng tapakan at itapon pagkatapos gamitin. Pero hindi nila alam, sa mga kamay kong puno ng kalyo at amoy kemikal, nakasalalay ang buhay nilang lahat. Handa na ba silang lumuhod sa basahan na tinatawanan nila ngayon? Tanga ka ba? O sadyang bulag lang? Look what you did to my Hermes bag. Ang matinis na boses na yon ay tila basag na salamin na gumuhit sa katahimikan ng umaga. Hindi na kailangan pang lumingon ni Hiraya upang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yon. Si Isabel, ang babaeng may suot na singsing na dapat sana ay sa kanya, at ang babaeng nakatayo ngayon sa pedestal na dati ay siya ang nagtayo. Napayuko na lamang si Hiraya. Ang kanyang mga tuhod ay mabilis na humalik sa malamig at maruming semento ng hangar. Ang kanyang mga kamay na nanginginig hindi sa takot, kundi sa pagpipigil ng galit, ay mabilis na dumampot sa isang maruming trapo na nakasabit sa kanyang baywang. Amoy Clorox, amoy pawis at amoy ng paghihirap ang bumalot sa kanya. Isang matalim na kontradiksyon sa mamahaling pabango ni Isabel na amoy sampagwita at dolyar. Sorry po, Ma'am Isabel. Ang mahinang usal ni Hiraya habang dahan-dahang pinupunasan ng ilang patak ng maruming tubig na tumalsik sa kulay cream na leather ng bag. Sa kanyang isipan, hindi bag ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang presyo nito. Ang halaga ng bag na yon ay sapat na upang bayaran ang 3 buwang gamutan sa puso ni Lito, ang kanyang 5 taong gulang na anak na ngayon ay nakaratay sa ward ng Charity Hospital. Isang malakas na pagtulak ang nagpaatras kay Hiraya. Muntik na siyang matumba paupo. "Don't touch it with your filthy hands," sigaw ni Isabel sabay hawis sa kamay ni Hiraya na para bang may nakakahawang sakit ito. Alam mo ba kung magkano ito? Mas mahal pa ito sa buhay ng buong pamilya mo. Doon, parang may kung anong napigtas sa dibdib ni Hiraya. Ang kirot ay hindi galing sa pagkatulak, kundi sa katotohanan ng mga salitang yon. Mas mahalaga pa ang isang patay na balat ng hayop kaysa sa buhay ng kanyang anak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya si Engineer Hiraya Magbanwa, ang top-notcher sa board exam, 10 taon na ang nakakaraan. Gusto niyang isumbat na siya ang totoong nagdisenyo ng makina na tinitingala nila ngayon. Pero nanatili siyang tahimik. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang bakal ng sarili niyang dugo. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan ni Lito ang sweldong minimum wage na ibibigay nila sa katapusan ng buwan. Umalis ka sa harapan ko bago pa kita ipakaladkad sa security. Utos ni Isabel bago tumalikod at naglakad palayo. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matutunog na hakbang na tila pako na bumaon sa dignidad ni Hiraya. Naiwan si Hiraya na nakaluhod sa gitna ng malawak na hangar. Pinulot niya ang kanyang timba at mop. Tumingala siya upang pigilan ang luhang nagbabadyang pumatak. "Ganito na lang ba?" tanong niya sa kanyang sarili. "Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, pagkatapos ng lahat ng talino, tagapunas na lang ba ako ng dumi ng mga taong hindi naman marunong lumipad?" Lumipas ang maghapon at dahan-dahang kinain ng dilim ang liwanag sa hangar 3. Isa-isang nagsiuwian ang mga engineer, ang mga mekaniko, at ang mga boss na nakauniforme ng asul at puti. Naiwan ang katahimikan, maliban sa huni ng hangin na sumusuot sa mga siwang ng yero at ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa gripo sa sulok. Ito ang oras ni Hiraya. Nang masiguro niyang wala ng tao, inilapag niya ang kanyang mop. Tinanggal niya ang kanyang gloves na goma. Lumapit siya sa gitna ng hangar kung saan nakahimlay ang dambuhalang Phoenix, ang prototype na eroplanong ilang buwan na nang hindi mapalipad ng kumpanya
dahil sa misteryosong aberya. Hinaplos ni Hiraya ang bakal na katawan ng eroplano. Malamig ito, pero para sa kanya, ito ay may pulso. Niyakap niya ang landing gear nito na parang isang ina na yumayakap sa isang batang may sakit. Sabi nila, sira ka na daw. Bulong ni Hiraya sa dilim. Ang boses niya ay malambing at puno ng pangungulila. Sabi nila, hopeless case ka na. Parang ako. Parang si Lito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilapit ang kanyang tainga sa ilalim ng makina. Kumatok siya ng 3 beses sa metal casing gamit ang kanyang knuckles. Tug, tug, tug. Pinakinggan niya ang reverberation, ang ugong ng tunog sa loob. Sa pandinig ng iba, ito ay tunog lang ng bakal. Pero sa pandinig ni Hiraya, ito ay isang wika. Narinig niya ang impit na sipol ng hangin sa isang lugar na hindi dapat pasukan ng hangin. Isang microfracture sa intake valve na hindi nakikita ng mata pero naririnig ng puso. Nandyan ka pala nagtatago. Ngiti ni Hiraya, may halong lungkot at tuwa. Mabilis siyang dumukot sa bulsa ng kanyang apron. Wala siyang dalang mamahaling tablet o diagnostic tools. Ang meron lang siya ay isang mumurahing neon yellow na highlighter na pinulot niya sa basurahan kanina. Gumapang siya sa ilalim ng fuselage. Gamit ang highlighter, gumuhit siya ng isang malaking X sa isang maliit na tubo na natatakpan ng grasa. Pagkatapos, sa gilid nito, nagsulat siya ng isang simpleng equation at isang arrow na nagtuturo kung paano i-bypass ang pressure. Tumayo siya at pinagpag ang kanyang uniforme. Tinitigan niya ang kanyang gawa. Isang neon na marka sa gitna ng milyong-pisong makina. Ito ang kanyang liham. Ito ang kanyang protesta. Gumaling ka. Bulong niya bago tumalikod para kunin muli ang kanyang timba. Gumaling ka para gumaling din ang anak ko. Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga ay binasag ng isang malakas na sigaw mula sa opisina ng CEO. Si Dorian Malvar, ang lalaking may pasan ng buong kumpanya sa kanyang balikat, ay mabilis na naglalakad patungo sa hangar. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng bagyo. Nakasunod sa kanya ang isang batalyonon ng mga engineer na nanginginig sa takot. Sino? Sigaw ni Dorian. Ang boses niya ay dumadagundong sa buong pasilidad. Sinong napastangan ang nagdumi sa eroplano ko? May nakita kaming vandalismo sa ilalim ng engine intake. Napatigil sa pagwawali si Hiraya sa isang sulok. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba ang katapusan? Makukulong ba siya dahil sa pangingialam? Lumapit ang chief engineer kay Dorian. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng simulation results. Namumutla ang mukha ng matandang engineer. Tila nakakita ng multo. Sir Dorian, ang nanginginig na sabi ng chief engineer. Yung vandalismo po. Ano? Bulyaw ni Dorian. Ipabura niyo agad at hanapin sa CCTV kung sino ang gumawa niyan. Hindi po, sir. Sagot ng engineer. Ang boses ay humina sa sobrang pagkamangha. Yung markang iyon, sinubukan naming sundin ang equation na nakasulat. Natigilan si Dorian. Tinitigan niya ang kanyang tauhan. At lumunok ng malalim ang engineer bago nagsalita. Kung pinalipad natin ang Phoenix ngayon nang hindi inaayos ang parteng tinuro ng vandal na yon, sasabog po ang makina sa ere. Ang dumi na yon, sir. Iyon ang nagligtas sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Dorian. Lumingon siya sa paligid ng hangar. Hinahanap kung sinong henyo ang makakagawa ng ganoong diagnosis ng walang gamit na computer. Pero ang nakita niya lang ay ang mga nakaparadang eroplano, mga mekanikong nagbubulungan, at sa isang madilim na sulok, isang janitress na nakayuko, tahimik na pinipiga ang maruming basahan sa timba. Hanapin niyo siya. Ngayon na. Ang utos ni Dorian ay tila yelong bumalot sa buong conference room. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakalatag ang blueprint na may markang neon yellow, ang nag-iisang ebidensya ng multong nagligtas sa kumpanya kagabi. Para kay Dorian,
Hindi lang ito simpleng pag-aayos. Ang equation na nakasulat sa gilid ng papel ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Ito ang estilo ng pagsusulat ng kanyang yumaong ama, ang Old Man Malvar, na nagturo sa kanya ng lahat bago ito namatay. Pero imposible. Matagal nang patay ang ama niya. Kaya sino ang estrangherong gumagaya sa pirma ng isang alamat? Kuya, masyado ka namang paranoid. Ang mapanguyam na boses ni Kashan ang bumasag sa katahimikan. Nakaupo ito sa kabilang dulo, paswing-swing sa kanyang upuan habang nilalaro ang isang mamahaling ballpen. Baka naman sinwerte lang yung janitor o kung sinong nakialam dyan. O baka naman, ikaw mismo ang nagsulat niyan habang tulog ka. Alam naman ng board na masyado ka ng stressed. Hindi pinansin ni Dorian ang pang-aasar ng kanyang kapatid. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa bintana na nakadungaw sa hangar 3. Ang kanyang mga mata ay parang agila na naghahanap ng biktima sa gitna ng mga nagtatrabahong mekaniko. Ipacheck ang CCTV. Madiing utos ni Dorian sa kanyang security chief. Sir, iyon nga po ang problema. Sagot ng security chief na nakayuko. Corrupted po ang files mula 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Parang alam nang pumasok kung saan ang blind spot ng mga kamera. Napakuyom ng kamao si Dorian. Hindi ito gawa ng baguhan. Ang taong ito ay kilala ang pasilidad na ito higit pa sa kanya. Isang multo. Isang anino sa loob ng kanyang sariling kaharian. Lumabas si Dorian ng opisina. Kailangan niyang makalanghap ng hangin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi lang dahil sa kumpanya, kundi dahil sa isang pag-asang pilit niyang pinapatay. Buhay pa kaya siya? Tanong ng isang maliit na boses sa kanyang isip. Pero mabilis niya itong pinalis. Hindi. Nakita niya ang sunog na bangkay 5 taon na ang nakakaraan. Naglakad siya patungo sa likurang bahagi ng hangar, sa lugar kung saan tinatambak ang mga sirang pyesa at scrap metal. Gusto niyang mapag-isa, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa gilid ng isang tumpok ng mga lumang gulong, nakaupo ang janitress na tinulak ni Isabel kahapon. Si Hiraya, na patigil si Dorian. Dapat ay sisigawan niya ito dahil sa pagtambay sa oras ng trabaho. Pero may kung anong pumigil sa kanya. May hawak si Hiraya na isang maliit na laruang ambulansya. Iyong mura, gawa sa plastik at basag ang gulong. Galing siguro sa basura. Pero hindi ito nilalaro ni Hiraya. Inaayos niya ito, dahan-dahan, parang nanonood ng isang sagradong ritual. Pinagmasdan ni Dorian ang mga kamay ng babae. Gamit ang isang piraso ng alambre na nakuha sa scrap at isang lumang goma, gumagawa siya ng improvisado na axle para sa gulong. Napahawak si Dorian sa kanyang dibdib nang makita niya ang paraan ng pagbuhol ni Hiraya sa alambre. Isang double figure 8 knot. Isang buhol na ginagamit sa high-tension cables ng eroplano para hindi ito bumigay sa pressure. Isang teknik na ama lang niya ang mahilig gumamit at tinuro lang nito sa 2 tao. Kay Dorian at sa pinakamagaling niyang estudyante na namatay na. Bakit alam ng isang janitress ang buhol na yon? Hindi na nakapagpigil si Dorian. Ang kanyang mga paa ay kusang humakbang palapit, mabilis at mabigat. Ang tunog ng kanyang leather shoes sa semento ay nagpalingon kay Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Mabilis niyang tinago ang laruan sa likod niya at tumayo ng tuwid. Yumuko bilang paggalang. Sa Sir Dorian, pasensya na po. Break time ko naman po ngayon. Hindi siya pinatapos ni Dorian. Mabilis na hinablot ni Dorian ang kanang kamay ni Hiraya, ang kamay na nagtatago ng laruan. Aray sir, daing ni Hiraya. Pero hindi binitawan ni Dorian ang kamay niya. Sa halip, tinitigan niya ang palad nito. Inaasahan niyang makakita ng dumi at kalyo. At meron nga. Pero sa ilalim ng dumi, sa may pulsuhan at gilid ng palad, nakita ni Dorian ang mga peklat.
mga peklat ng sunog. Ang balat ay kulubot at maputi, tanda ng isang matinding aksidente sa kemikal o apoy. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Dorian si Hiraya hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang misteryo na kailangang lutasin. Ang mga mata ni Hiraya ay puno ng takot, pero sa ilalim nito ay may isang lalim at talino na pilit niyang tinatago. "Sino ka?" Ang tanong ni Dorian. Ang boses niya ay halos pabulong pero puno ng diin. "Saan mo natutunan ang buhol na yon? Ikaw ba? Ikaw ba ang gumalaw sa eroplano ko?" Nagpupumigla si Hiraya. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis, tila sasabog sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng mabuko. Kung malalaman ni Kasia na nandito siya, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Baka pati buhay nila ng anak niya. "Sir, nasasaktan po ako. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Napulot ko lang po ito." Pagsisinungaling ni Hiraya, ang boses ay nanginginig. "Huwag mo akong lokohin." Lalong humigpit ang hawak ni Dorian. Ramdam niya ang pulso ni Hiraya na mabilis na tumitibok sa ilalim ng kanyang mga daliri. "Ang kamay na ito, ang mga peklat na ito, pamilyar ka sa akin. Magbanwa? Ikaw ba yan?" Ang pagbanggit sa apelyido niya ay parang kidlat na tumama kay Hiraya. Paano siya nakilala? Akala niya ay burado na siya sa alaala ng mga taong ito. Sasagot na sana siya nang biglang tumunog ang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Ang ringtone ay isang masayahing pambatang kanta na ngayon ay tunog ng babala. Sinubukan niyang kunin ito gamit ang kaliwang kamay, pero hindi pa rin siya binibitawan ni Dorian. "Sagutin mo," utos ni Dorian. Ang mata ay hindi umaalis sa mukha niya. Nanginginig na pinindot ni Hiraya ang answer button at ni loudspeaker ito dahil hindi niya maiangat sa tenga. "Hello? Nanay ni Lito?" Ang boses ng nurse ay puno ng panik at ingay ng mga makina sa background. Ako nga po." "Bakit? Anong nangyari kay Lito?" Napaos ang boses ni Hiraya. "Ma'am, kailangan niyo pong pumunta dito ngayon na. Nag-collapse po si Lito. Bumabagsak ang oxygen level niya. Kailangan na po siyang operahan sa puso ngayong gabi. Kung hindi, baka hindi na po siya umabot ng umaga. Pero ma'am, kailangan po ng down payment na 200,000 bago simulan ang procedure." Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Hiraya. Tumama ito sa semento pero buo pa rin ang linya. Naririnig pa rin ang tunog ng monitor na tuot-tutut sa kabilang linya. Nawala ang takot sa mukha ni Hiraya. Napalitan ito ng desperasyon ng isang ina. Tumingin siya kay Dorian. Wala na siyang pakialam kung makilala siya. Wala na siyang pakialam sa pride. Wala na siyang pakialam sa panganib. Bigla siyang lumuhod sa harapan ni Dorian habang hawak pa rin nito ang kanyang kamay. Ang eksenang yon ay tila isang baliktad na proposal, isang pagsusumamo para sa buhay. "Sir," ang mga luha ni Hiraya ay nagsimulang pumatak sa makintab na sapatos ni Dorian. "Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na." Nakatayo lang si Dorian, hindi makagalaw. Ang impormasyon ay masyadong mabilis. Ang vandal, ang peklat, ang anak na naghihingalo. "Kailangan ng anak ko ng operasyon." Humagulgol si Hiraya. Ang boses niya ay basag na basag. Tumingala siya at tinitigan si Dorian diretso sa mata. Sa pagkakataong ito, tinanggal niya ang maskara ng pagiging mangmang. "Ako ang nag-ayos ng intake valve mo kagabi." Pag-amin ni Hiraya, ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. "At alam kong hindi pa yon tapos. May 3 microcracks pa sa hydraulic pump na hindi nakikita ng mga engineer mo. Kapag pinalipad mo yan bukas, babagsak yan." Nanigas si Dorian. Tama siya. "Iligtas mo ang anak ko, Sir Dorian." Ang bulong ni Hiraya, isang hamon at pakiusap. "Bayaran mo ang ospital ngayon din. At ipapangako ko, paliliparin ko ang Phoenix ng ligtas, kahit na ang kapalit ay ang buhay ko." Sa gitna ng hangar, sa ilalim ng mga ilaw na kumukurap-kurap,
Isang kasunduan sa pagitan ng langit at lupa ang nabuo. Isang kasunduan na babago sa tadhana ng Aurelia Aerospace at sa puso ng 2 taong wasak. Ang tunog ng boses ng doktor sa kabilang linya ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Hiraya sa tanang buhay niya. Confirmed na po ang payment, Mrs. Ihahanda na po namin si Lito para sa operasyon ngayong gabi. Napaupo si Hiraya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng emosyon. Ang luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng dumaloy, mainit at puno ng pasasalamat. Tumingala siya kay Dorian. Ang lalaking ito, na kanina lang ay halos baliin ang buto ng kanyang kamay, ay siya ring nagligtas sa buhay ng kanyang anak sa isang pirma lang ng tseke. Huwag kang magpasalamat, ang malamig na sabi ni Dorian habang binabalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging istrikto at walang emosyon. Binili ko ang serbisyo mo, Hiraya. Business transaction lang ito. Tumayo si Hiraya at pinunasan ang kanyang luha, gamit ang likod ng kanyang palad. Alam niya ang ibig sabihin nito. May kapalit ang lahat. Ano po ang gusto niyong gawin ko, sir? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay matatag na. Bumalik na ang pagiging profesional sa kanyang tindig, kahit na suot pa rin niya ang uniforme ng janitress. Lumapit si Dorian sa kanya. Ang anino nito ay tumakip sa liit ni Hiraya. Sa umaga, mananatili kang janitress. Walang pwedeng makaalam na ikaw ang engineer magbanwa. Hindi ko hahayaang malaman ng board, lalo na ni Cassian, na ang kinabukasan ng kumpanyang ito ay nakasalalay sa isang babaeng may criminal record. Masakit ang mga salita, pero tinanggap ito ni Hiraya. Opo, sir. Pero pagsapit ng dilim, kapag wala na ang lahat, inabot ni Dorian sa kanya ang isang itim na access card. Ikaw ang magiging anino ng Phoenix. Aayusin mo ang lahat ng kapalpakan ng mga engineers ko. Mayroon ka lang 5 gabi bago ang final test flight. Tinanggap ni Hiraya ang card. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila bigat ng isang pangako. At isa pa, dagdag ni Dorian, ang kanyang mga mata ay naningkit. Huwag na huwag mo akong bibiguin dahil kung bumagsak ang eroplanong yan, kasamang babagsak ang pag-asa ng anak mo. Lumipas ang mga oras at muling binalot ng dilim ang hangar. Ito na ang simula ng kanilang kasunduan. Habang ang buong syudad ay natutulog, gising na gising ang diwa ni Hiraya. Wala na ang mop at timba. Hawak na niya ngayon ang mga tools na 5 taon na niyang hindi nahahawakan. Ang pakiramdam ng malamig na bakal ng wrench sa kanyang kamay ay parang paghawak muli sa kamay ng isang lumang kaibigan. Binuksan niya ang panel ng hydraulic system ng Phoenix. Agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng langis at goma. Sa liwanag ng flashlight na hawak ni Dorian, itinuro ni Hiraya ang mga depekto. Tingnan niyo ito, sir, sabi ni Hiraya. Ang kanyang daliri ay gumuhit sa isang manipis na linya sa tubo. Microfracture. Hindi ito makikita sa thermal scan dahil natatakpan ng insulation. Pero kapag uminit ang makina sa 30,000 pie, sasabog ang pressure dito. Namangha si Dorian. Ilang linggo na itong hinahanap ng kanyang team, pero nahanap ito ni Hiraya sa loob lang ng 5 minuto, gamit lang ang kanyang mga mata at pandama. Paano mo nalaman? Tanong ni Dorian. Hindi maitago ang paghanga sa kanyang boses. Dahil nakikinig ako, sir, sagot ni Hiraya nang hindi lumilingon. Ang makina ay parang tao. Kapag may masakit, umiingit. Kailangan lang nating pakinggan. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho. Si Dorian, ang CEO na sanay sa aircon, ay taga-abot ng tools at tagahawak ng ilaw para sa kanyang janitress. Sa katahimikan ng gabi, ang pader sa pagitan ng kanilang estado sa buhay ay pansamantalang gumuho. Nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw, nag-break muna sila. Umupo si Dorian sa isang monoblock chair at uminom ng tubig. Si Hiraya naman ay nagpaalam na pupunta muna sa pantry para uminom.
Sinundan siya ng tingin ni Dorian sa monitor ng CCTV sa kanyang opisina. Nakita niyang pumasok si Hiraya sa pantry. Pero hindi tubig ang kinuha ni Hiraya. Sa ibabaw ng mesa, may naiwang kahon ng pizza mula sa meeting ng mga executives kanina. Malamig na ito, matigas, at tira-tira na lang. Nakita ni Dorian kung paano tinitigan ni Hiraya ang pagkain. Inakala ni Dorian na kukuha lang ito ng isang slice. Pero kinuha ni Hiraya ang isang tissue at maingat na binalot ang 2 slice ng pizza na may kagat na sa gilid. Pagkatapos, kinuha niya ang natitirang crust sa kahon at iyon ang kinain niya ng mabilisan. Kumirot ang dibdib ni Dorian na pagtanto niya ang ginagawa ng babae. Ang maayos na pizza ay ibabalot para kay Lito o para sa baon bukas. Ang tira-tira at matigas na tinapay ay para sa kanya. Pantawid gutom lang para makapagtrabaho. Sa monitor, nakita niyang nabulunan si Hiraya dahil sa bilis ng pagkain at tigas ng tinapay. Mabilis itong uminom ng tubig sa gripo, hinampas ang dibdib, at huminga ng malalim bago muling ngumiti ng mapait sa sarili. Biglang naramdaman ni Dorian ang hiya. Siya, na nagtatapon ng pagkain na hindi niya gusto ang lasa, habang ang babaeng ito ay ginagawang hapunan ng basura ng iba. Para lang mabuhay ang anak niya, papatayin na sana niya ang monitor nang mahagip ng mata niya ang isang anino sa labas ng hangar door. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa malayo. Sa loob nito, si Cassian ay may kausap sa telepono. Oo, ang bulong ni Cassian sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa ilaw ng hangar. Nasa loob siya. Ang babaeng akala natin ay patay na. Siguraduhin niyong hindi siya aabot sa umaga. Sa loob ng hangar, hindi alam ni Hiraya ang panganib na nagbabanta. Bumalik siya sa trabaho na may bagong lakas. Sir, kailangan ko pong pumasok sa loob ng cockpit assembly. Paalam ni Hiraya. Kailangan kong i-manual override ang sensor sa ilalim ng pilot seat. Sige, sagot ni Dorian, naabala sa pagbabasa ng schematics. Basta mag-ingat ka. Pumasok si Hiraya sa makitid na espasyo sa ilalim ng dashboard ng eroplano. Masikip, madilim, at puno ng mga kable. Kinailangan niyang humiga ng patihaya para maabot ang sensor. Nasa kalagitnaan siya ng paghihigpit ng tornilyo nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa loob ng eroplano. Sir Dorian? Tawag ni Hiraya. Namatay po ang ilaw. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng hydraulic system na umaandar. Ang mabigat na canopy, ang salaming takip ng cockpit, ay dahan-dahang bumababa. Sir! Sir! Umaandar ang canopy! Sigaw ni Hiraya. Sinubukan niyang gumapang palabas pero sumabit ang kanyang apron sa isang kable. Bumilis ang pagbaba ng takip. Ang hangin ay nagsimulang kulangin. Dorian! Sigaw niya. Nawala na ang pormalidad dahil sa takot. Ang mabigat na salamin ay tuluyang lumapat at sumara. Narinig ni Hiraya ang tunog ng locking mechanism na kumagat. Nakasil na ang cockpit. At ang mas masama, ang air circulation system ay patay. Nasa loob siya ng isang selyadong kabaong na salamin. Kinabog niya ang salamin. Tulong! Tulong! Sa labas, nakita niyang nagkakagulo. Pero hindi si Dorian ang nakita niya sa di kalayuan. Nakita niya ang isang figura na naka-hoodie na naglalakad palayo sa control panel habang si Dorian ay tumatakbo palapit sa eroplano. Ang mukha ay puno ng takot na ngayon lang niya nakita. Nagsimulang umikot ang paningin ni Hiraya. Ang oxygen ay nauubos na. Ang huling naisip niya ay hindi ang sarili niya, kundi ang mukha ni Lito. Anak, patawarin mo si nanay. Ang salaming dingding na namamagitan kay Dorian at Hiraya ay tila naging pader sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa loob ng cockpit, nakita ni Dorian kung paano unti-unting bumagsak ang talukap ng mga mata ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay na kanina ay kumakatok pa sa salamin ay ngayon nanghihina, nang dumudulas pababa.
nagiiwan ng malabong marka ng pawis at takot. "Hiraya, huwag kang pipikit. Tumingin ka sa akin," sigaw ni Dorian. Ang kanyang boses ay basag sa panik. Paulit-ulit na hinampas ni Dorian ang emergency release lever sa gilid ng eroplano, ngunit matigas ito. Sadyang sinira ang mekanismo. Walang oras para tumawag ng tulong. Bawat segundong lumilipas ay ninanakawan si Hiraya ng hininga. Sa desperasyon, dumampot si Dorian ng isang mabigat na wrench na nakapagpag sa sahig. Buong puwersa niyang inihampas ito sa locking mechanism ng canopy. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay umaling-aungaw sa buong hangar. 1, 2, 3. Sa pangatlong hampas, bumigay ang lock. Mabilis na itinaas ni Dorian ang mabigat na canopy gamit ang kanyang balikat at braso. Hindi alintana ang sakit ng muscles niya. Isang malakas na singhap ng hangin ang pumasok sa loob. Agad na hinila ni Dorian ang walang malay na katawan ni Hiraya palabas ng masikip na cockpit. Ang bigat ng katawan ng babae ay tila magaan sa kanyang mga bisig dahil sa adrenaline. Inihiga niya ito sa malamig na semento ng hangar. "Hiraya, gumising ka," utos ni Dorian. Habang tinatapik-tapik ang pisngi nito, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang pulso sa leeg ni Hiraya. Mabilis pero mahina. Biglang umubo si Hiraya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas baba habang pilit na humihigop ng hangin. Napaluhod si Dorian sa tabi niya. Inalalayan ang ulo nito. Ang mamahaling suit ni Dorian ay nalagyan na ng grasa at dumi mula sa buhok at damit ni Hiraya. Ngunit wala siyang pakialam. Nang imulat ni Hiraya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Dorian. Hindi ang masungit na CEO, kundi isang lalaking puno ng takot at pag-aalala. "Sir," ang paos na bulong ni Hiraya. Yung sensor, naayos ko na ba?" Napabuntong hininga si Dorian, kalahating inis, kalahating hanga. "Muntik ka nang mamatay, pero trabaho pa rin ang iniisip mo." Tinangka ni Hiraya na bumangon, ngunit napadaing siya at napahawak sa braso ni Dorian para hindi matumba. Ang kanilang mga mukha ay nagkalapit. Sa sandaling iyon, naamoy ni Hiraya ang pabango ni Dorian, isang amoy ng mamahaling sandalwood at citrus na humalo sa amoy ng langis at pawis na nakakapit sa kanyang sariling balat. Isang kakaibang kombinasyon, ang amoy ng langit at lupa. Nanatili silang ganoon ng ilang segundo. Ang kamay ni Dorian ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Hiraya, habang ang ulo ni Hiraya ay nakasandal sa dibdib ni Dorian. Ramdam nila ang bilis ng tibok ng puso ng isa't isa. "Sino ang may gawa nito?" tanong ni Dorian. Ang boses ay naging matalim at malamig muli. Umiling si Hiraya. "May nakita akong tao sa dilim, naka-hoodie. Sir, alam nilang nandito ako. Alam nilang inaayos natin ang eroplano. Iuuwi na kita." Desisyon ni Dorian. "Masyado nang delikado." "Hindi." Mabilis na tanggi ni Hiraya. Kumalas siya sa pagkakayakap at pilit na tumayo ng tuwid. "Bukas na ang test flight. Kung hindi natin tatapusin ang calibration ng hydraulics ngayon, babagsak ka bukas. At kung babagsak ka, wala nang magbabayad sa operasyon ni Lito." Tinitigan siya ni Dorian. Sa mga mata ng babaeng ito, nakita niya ang isang uri ng tapang na hindi niya nakita sa sinumang sundalo o bilyonaryo. Ito ang tapang ng isang ina. "Sige," pagsuko ni Dorian. "Pero hindi ka nalalayo sa paningin ko." Bumalik sila sa trabaho, pero sa pagkakataong ito, nagbago ang atmosfera. Wala na ang pader ng boss at empleyado. Sila ay naging magkatuwang sa isang misyon. Si Dorian na ang gumawa ng mabibigat na trabaho, habang si Hiraya ang nagtuturo kung saan pipihitin ang mga tornilyo. Minsan, nagkakasabay ang kanilang mga kamay sa pag-abot ng tools. Ang bawat dampi ng balat ay naghahatid ng kuryente na pareho nilang pilit na binabaliwala. Sa kalagitnaan ng pag-aayos sa engine wiring, nahihirapan si Hiraya na makakita
dahil sa ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mata. Marumi ang kanyang mga kamay na puno ng grasa kaya hindi niya ito mahawi. Napansin ito ni Dorian. Walang salita. Lumapit siya sa likuran ni Hiraya. Natigilan si Hiraya sa kanyang ginagawa. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Dorian sa kanyang likod. Dahan-dahan, inabot ni Dorian ang mga takas na buhok ni Hiraya, ang kanyang mga daliri na sanay humawak ng mga kontrata at wine glass ay naging maingat sa paghawak sa magaspang at buhaghag na buhok ng janitress. Kumuha si Dorian ng isang malinis na cable tie mula sa toolbox. Dahan-dahan niyang itinali ang buhok ni Hiraya para hindi ito humarang sa mukha nito. Sa proseso, bahagyang dumampi ang kanyang daliri sa batok ni Hiraya. Napapikit si Hiraya. Ang simpleng haplos na yon ay mas naramdaman niya kaysa sa anumang yakap. Ito ay paggalang. Ito ay pag-aalaga. Salamat! Bulong ni Hiraya, hindi makatingin ng diretsyo. Tapusin na natin to, sagot ni Dorian. Bagamat nanatili ang kanyang kamay sa balikat ni Hiraya ng ilang segundo bago bumitaw. Inabot sila ng umaga. Ang sikat ng araw ay nagsimulang sumilip sa mga bintana ng hangar na nagbigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Sa sobrang pagod, hindi na nila namalayan ang oras. Sa isang sulok ng hangar, nakaupo si Dorian sa sahig. Nakasandal ang likod sa gulong ng eroplano, tulog na tulog. Ang kanyang mamahaling suit jacket ay nakapulupot kay Hiraya, na natutulog naman nang nakaupo sa tabi niya. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Dorian. Ito ang tagpo na nadatna ng mga bagong dating. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng hangar door ang gumising sa diwa nila. Kasabay nito ang pagpasok ng liwanag at ingay ng mga takong. Oh my God! Ang tili ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong pasilidad. Nagising si Dorian at Hiraya ng sabay. Mabilis silang nagkahiwalay, tila mga batang nahuli sa akto. Sa pintuan, nakatayo si Isabel. Ang mukha ay pula sa galit at selos. Kasama niya si Cassian na may malademonyong nangiti sa labi at ang buong board of directors na gulat sa kanilang nakikita. Ang CEO ng Aurelia Aerospace natutulog sa sahig katabi, ang isang maruming janitress. Habang ang eroplanong dapat ay sira, ay ngayoy tahimik na humuhuni, handa ng lumipad. So basag ni Cassian sa katahimikan. Habang naglalakad palapit, pumapalakpak ng dahan-dahan. Ito pala ang secret weapon mo, kuya. Isang basahan na pinulot mo sa kung saan. Tumayo si Hiraya, pilit na inaayos ang sarili, pero alam niyang huli na ang lahat. Ang kanyang proteksyon, ang kanyang anonymity, ay wala na. Get away from my fiancé, you filthy rat! Sigaw ni Isabel, sabay sugod kay Hiraya. Akmang sasampalin ito. Pumikit si Hiraya. Hinihintay ang sakit. Pero hindi ito dumating. Nang imulat niya ang kanyang mata, nakita niya si Dorian, nakatayo sa harapan niya. Hawak ang pulso ni Isabel sa ere. Ang likod ni Dorian ay nakaharang sa kanya, isang pader na nagproprotekta sa kanya mula sa mundo. Don't touch her. Madiing utos ni Dorian. Ang boses ay mababa pero nakakakilabot. She is my lead engineer. Ang katahimikan sa loob ng hangar ay mas mabigat pa sa eroplanong nakaparada sa gitna nila. Lahat ng mata, mula sa mga miyembro ng board kay Cassian at lalo na kay Isabel, ay nakapako kay Dorian at sa babaeng nakatago sa kanyang likuran. Binitawan ni Dorian ang pulso ni Isabel ng marahas, tila ba napaso siya sa paghawak dito. Napahawak si Isabel sa kanyang namumulang kamay. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat at matinding insulto. Lead engineer? Ulit ni Isabel. Ang tawa niya ay matinis at puno ng pangungutya. Tiningnan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa. Ang uniforme ni Hiraya ay gusot-gusot, puno ng mantsa ng langis at amoy pawis. Nagpapatawa ka ba, Dorian? Tumingin ka nga sa kanya. She looks like a beggar. She smells like a toilet.
At sasabihin mong siya ang nag-aayos ng Phoenix? Yumuko si Hiraya. Gusto niyang lamunin na siya ng lupa. Ang bawat salita ni Isabel ay parang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Tama naman si Isabel. Sa paningin ng mundo, isa lang siyang basahan. Humakbang palapit si Dorian kay Isabel. Ang kanyang tindig ay nagbabadya ng panganib. Ang basahan na tinatawag mo? Ang mababang boses ni Dorian ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ay nagtrabaho buong magdamag habang ikaw ay mahimbing na natutulog sa iyong silk sheets. Ang amoy na naaamoy mo sa kanya ay hindi dumi. Iyon ay amoy ng sipag at sakripisyo. Mga bagay na hindi mo kailanman maiintindihan dahil hindi mo pa nararanasan ang maghirap. Napasinghap ang mga miyembro ng board. Wala pang sino mang nangahas na pagsalitaan ng ganito. Si Isabel, ang anak ng pinakamayamang investor ng kumpanya. Sa hiya at galit, akmang susugurin muli ni Isabel si Hiraya. Pero hinarangan siya ng matatalim na tingin ni Dorian. Sa gilid, tahimik na nagmamasid si Cassian. Hindi siya nakikisali sa sigawan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Hiraya. May kakaiba sa babaeng ito. Ang paraan ng pagtayo niya, ang takot sa kanyang mga mata. Pamilyar ito. Dahan-dahang lumapit si Cassian. "Teka lang," sabi niya, at humawi ang mga tao para sa kanya. Tumigil siya sa harap ni Hiraya. "Engineer, kamo?" Bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Kilala niya si Cassian. Ito ang lalaking nag-utos na nakawin ang designs niya 5 taon na ang nakakaraan. Ito ang lalaking sumira sa buhay niya. Pilit niyang tinatago ang kanyang mukha gamit ang kanyang buhok. "Tingnan mo ako," utos ni Cassian. Wala nang nagawa si Hiraya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Isang nangiti ang gumuhit sa labi ni Cassian. Isang nangiti ng demonyo na nakakita ng lumang laruan. "Hiraya, magbanwa." Bigkas ni Cassian ng dahan-dahan, tila ninanamnam ang bawat pantig. Ang top-notcher na nawala sa sirkulasyon dahil sa kaso ng pagnanakaw. Tama ba? Nagbulungan ang mga board members. Magnanakaw? Kriminal? Dorian, baling ni Cassian sa kanyang kapatid. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Alam mo ba kung sino ang pinapasok mo sa kumpanya natin? Ang babaeng ito ay blacklisted sa buong industriya. Siya ay isang fraud." "Hindi totoo yan," sigaw ni Hiraya. Hindi na nakapagpigil. "Kayo ang nagnakaw sa akin. Kayo ang sumira sa akin." "Security," sigaw ni Isabel. "Ilabas ang babaeng yan. Ipakulong siya." Nagsimulang lumapit ang mga gwardya. Nagsimulang umiyak si Hiraya. Ang bangungot ng nakaraan ay nauulit na naman. Wala siyang laban. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Pero bago pa man siya mahawakan ng mga gwardya, naramdaman niya ang isang mainit at mabigat na bagay na pumatong sa kanyang balikat. Hinubad ni Dorian ang kanyang mamahaling coat at isinuot ito kay Hiraya. Tinakpan nito ang kanyang maruming uniforme. Tinakpan nito ang kanyang kahihiyan. Walang gagalaw sa kanya. Utos ni Dorian. Humarap siya sa board kay Cassian at kay Isabel. "Ako ang CEO ng kumpanyang ito at sinasabi ko na siya ang lead engineer ng proyektong ito. Kung may problema kayo sa kanya, may problema kayo sa akin." Hinawakan ni Dorian ang balikat ni Hiraya, isang mahigpit na hawak na nagsasabing, "Nandito ako." "Umalis na kayo," taboy ni Dorian sa kanila. "May trabaho pa kaming tatapusin." Padabog na umalis si Isabel, hila-hila ang kanyang bag. Ang mga board members ay sumunod na rin, nagbubulungan. Si Cassian ang huling umalis. Bago siya tumalikod, lumapit siya kay Hiraya at bumulong sa paraang sila lang ang makakarinig. "Akala ko nasunog ka na noon," bulong ni Cassian. Ang hininga ay amoy mint at kasamaan. "Pero huwag kang mag-alala. Tatapusin ko ang trabaho ngayon." "Sayang. Maganda pa naman sana ang anak mo." Nanigas si Hiraya. "Anak?"
Paano niya nalaman? Umalis si Cassian na tumatawa ng mahina. Nang mawala na ang lahat, saka lang bumigay ang tuhod ni Hiraya. Sinalo siya ni Dorian. Ayos ka lang ba? Tanong ni Dorian. Sir, nanginginig ang boses ni Hiraya. Ang takot ay higit pa sa takot nung nasa loob siya ng cockpit. Alam niya tungkol kay Lito. Ano? Kumunot ang noo ni Dorian. Biglang tumunog ang cellphone ni Hiraya. Hindi ito tawag. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Walang salita. Isang litrato lang. Litrato ng kama ni Lito sa ospital. Walang tao. Ang tanging nandoon ay ang paboritong teddy bear ni Lito. Ang teddy bear na laging yakap ng bata. Pero sa litrato, ang leeg ng teddy bear ay hiwa at ang bulak sa loob ay nagkalat sa puting kumot. Bumagsak ang mundo ni Hiraya. Ang hiyaw na lumabas sa kanyang bibig ay hindi tunog ng tao. Ito ay tunog ng isang hayop na nasugatan ng malalim. Lito, ang anak ko. Mabilis na tumakbo si Hiraya palabas ng hangar. Suot-suot pa rin ang malaking coat ni Dorian na lumilipad sa hangin. Hiraya, sandali! Sigaw ni Dorian at mabilis na tumakbo pasunod sa kanya patungo sa parking lot. Ang takot sa dibdib ni Hiraya ay parang isang bombang sasabog. Ang banta ni Cassian ay hindi biro. Ang demonyo ay hindi lang nagnanakaw ng disenyo. Nagnanakaw din ito ng buhay. At sa pagkakataong ito, ang buhay na yon ay ang kaisa-isang dahilan kung bakit humihinga pa si Hiraya sa loob ng kanyang sasakyan. Habang humaharurot sila papuntang ospital, nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang hawak ang rosaryo. Diyos ko, kunin niyo na lahat sa akin. Huwag lang ang anak ko. Mabilis na tumakbo si Hiraya sa maputing pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng takot. Ang bawat nurse na kanyang nadaraanan ay nagiging malabong anino lamang sa kanyang paningin. Sa likuran niya, naririnig niya ang mga yabag ni Dorian na pilit humahabol. Ngunit wala nang ibang mahalaga ngayon kundi ang makarating sa room 304. Nang marating niya ang kwarto, halos gibain niya ang pinto sa pagbukas nito. Lito! Sigaw niya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan. Walang tao. Ang kama ay malinis at maayos. Tila hindi kailanman nahigaan ng isang batang may sakit. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng matapang na disinfectant at ang pira-pirasong bulak ng nasirang teddy bear sa sahig. Napasandal si Hiraya sa hamba ng pinto. Tila hinihigop ng kawalan ang kanyang lakas. Nasaan ang pasyente dito? Ang boses ni Dorian ay dumagundong sa likuran niya. Hinawakan ni Dorian ang isang nurse sa braso. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad na hindi pwedeng suwayin. Ang batang si Lito Magbanua. Nasaan? Ang nurse ay namutla at nanginginig na itinuro ang elevator. Sa Sir Dorian. Inilipat po siya. Nasa VIP suite na po siya sa penthouse. Utos po ng kapatid niyo. Hindi na naghintay si Hiraya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa elevator. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa pinakamasasamang posibilidad. Anong gagawin niya sa anak ko? Nang bumukas ang pinto ng VIP suite, sumalubong sa kanila ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling bulaklak. Ito ay ibang mundo kumpara sa charity ward. May sofa, may malaking TV at may view ng city lights. At sa gitna ng kwarto, nakaupo sa gilid ng kama si Cassian Velasco. Hinahaplos ni Cassian ang buhok ng natutulog na si Lito. Ang eksena ay tila isang mapagmahal na tito na bumibisita sa pamangkin, ngunit para kay Hiraya, ito ay isang leon na naglalaro sa kanyang pagkain. Ilayo mo ang mga kamay mo sa anak ko. Sigaw ni Hiraya, sabay sugod upang yakapin si Lito at ilayo ito kay Cassian. Ngumiti si Cassian, kalmado at tila walang bahid ng kasamaan. Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Is that how you thank me, engineer? Tanong ni Cassian.
Inilipat ko lang naman ang bata sa mas komportableng kwarto. Kawawa naman kasi, nagsisiksikan sa ward. Dumating si Dorian, hingal na hingal. Nang makita niya ang sitwasyon, kumunot ang kanyang noo. "Cassian, anong laro ito?" "Wala, kuya," sagot ni Cassian, nagkibit balikat. "Nabalitaan ko lang na may sakit ang anak ng empleyado mo. Bilang good Samaritan, tinulungan ko na. Bayad na ang bills, scheduled na ang operasyon bukas." Tumingin si Dorian kay Hiraya, naguguluhan. Tumingin si Hiraya kay Cassian at nakita niya sa mga mata nito ang tunay na mensahe. Subukan mong magsumbong at matatapos ang lahat. "Mabuti pa, Sir Dorian. Iwan niyo muna kami." Nanginginig na pakiusap ni Hiraya. "Gusto ko pong magpasalamat kay Sir Cassian ng personal." Nag-alinlangan si Dorian. Tinitigan niya si Hiraya. Pilit binabasa ang takot sa mga mata nito. Pero tumango na rin siya. "Hihintayin kita sa labas. May mga gwardya ako sa pinto. Walang mangyayaring masama." Nang sumara ang pinto at naiwan silang dalawa, nagbago ang hangin sa loob ng kwarto. Ang nangiti ni Cassian ay naglaho at napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Lumapit siya kay Hiraya at bumulong sa tainga nito, habang ang kamay niya ay nakapatong sa machine na nagbibigay ng oxygen kay Lito. "Bukas ang test flight," bulong ni Cassian. "Si Dorian mismo ang magpapalipad, hindi ba?" Hindi makahinga si Hiraya. "Anong gusto mo?" "Simple lang," sagot ni Cassian. "Gusto kong bumagsak ang Phoenix. Hindi kailangang mamatay si Dorian. Masyadong madugo yon. Gusto ko lang siyang mapahiya. Gusto kong makita ng buong mundo na palpak ang eroplano niya." May dinukot si Cassian sa bulsa niya. Isang maliit na vial ng corrosive acid. Inilagay niya ito sa palad ni Hiraya at isinara ang mga daliri ng babae. "Ipahid mo ito sa brake lines ng eroplano ngayong gabi. Kakainin nito ang rubber seals sa loob ng 2 oras. Paglapag ni Dorian bukas, walang preno. Sasalpok ang eroplano, masisira ang proyekto at mapipilitan siyang bumaba sa pwesto." "Hindi ko kaya," tanggi ni Hiraya, umiiling. "Papatayin mo siya." Hinaplos muli ni Cassian ang pisngi ni Lito. "Kung hindi mo gagawin, aksidenteng mamamatay ang kuryente sa kwartong ito habang inooperahan ang anak mo. Isipin mo, Hiraya, buhay ng lalaking kakakilala mo lang o buhay ng anak mong 5 taon mo nang inaalagaan?" Lumabas si Cassian ng kwarto na parang walang nangyari. Nag-iwan ng isang ina na wasak at walang mapagpilian. Nang pumasok muli si Dorian, nakita niya si Hiraya na nakatulala. Mahigpit na hawak ang kamay ng anak. "Hiraya?" tawag ni Dorian. "Anong sinabi niya sa'yo?" Tumingin si Hiraya kay Dorian. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng coat nung nilalamig siya. Ang lalaking nagtanggol sa kanya. At ngayon, ang lalaking kailangan niyang traidorin. "Wala, sir." Pagsisinungaling ni Hiraya, ang puso niya ay nadudurog. Nagbilin lang siya tungkol sa operasyon. "Sigurado ka?" tanong ni Dorian. Hinawakan ang balikat ni Hiraya. "Kung tinatakot ka niya, sabihin mo sa akin. Poprotektahan kita." Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Hiraya ang pagpatak ng luha. "Pangako niyo, sir, poprotektahan niyo kami?" "Pangako," seryosong sagot ni Dorian. "Sa buhay ko." Ang pangakong yon ay lalong nagpabigat sa konsensya ni Hiraya. Kinagabihan, sa loob ng hangar, tahimik ang paligid. Ang Phoenix ay nakatayo sa gitna, makintab at handa na. Si Dorian ay nasa opisina sa itaas, nagpapahinga para sa flight bukas. Si Hiraya ay nasa ilalim ng eroplano. Hawak niya ang vial ng acid na ibinigay ni Cassian. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang brake lines, ang mga itim na tubo na nagdadala ng hydraulic fluid para mapahinto ang dambuhalang bakal na ito. Isang patak lang at tapos na ang lahat. Masisira ang seals. Mawawalan ng preno si Dorian sa landing.
Pwedeng sumabog ang eroplano, pwedeng mamatay si Dorian, pero kapag hindi niya ginawa, mamamatay si Lito. Binuksan niya ang takip ng vial. Ang amoy ng chemical ay masangsang. Tumingala siya sa opisina ni Dorian. Nakita niya ang anino ng lalaki sa bintana. Naalala niya kung paano siya nito tinulungang itali ang buhok niya. Naalala niya ang init ng coat nito. Naalala niya ang tiwala sa mga mata nito kanina. Ang buhay ng anak ko o ang buhay ng lalaking nagbigay sa akin ng halaga ulit. Itinaas ni Hiraya ang vial. Ang kanyang luha ay pumapatak sa semento, humahalo sa dumi ng hangar. Patawarin mo ako, Dorian. Ang bulong niya sa hangin. Dahan-dahan, inilapit niya ang acid sa tubo. Ang kanyang kamay ay nanginginig, parang may sariling isip na lumalaban sa utos ng utak niya. Sa sandaling iyon, nagising si Lito sa kanyang alaala. Mama, ang bait ni Tito Dorian. Binigyan niya ako ng laruan. Napapikit si Hiraya ng mariin. Ang sigaw ng kanyang konsensya ay nakakabingi. Inihilig niya ang vial, isang patak ng likido, ang namuo sa bibig ng bote. Handa nang mahulog at sirain ang lahat. Bumagsak ang patak ng asido, ngunit hindi ito tumama sa brake line na ng eroplano. Sa huling sandali, inilihis ni Hiraya ang kanyang kamay. Ang nakamamatay na likido ay pumatak sa semento ng hangar. Agad itong bumula at umusok, nag-iiwan ng isang itim at sunog na marka sa sahig. Kung sa tubo yun tumama, siguradong durog ang sistema ng preno. Nanginginig na isinara ni Hiraya ang vial. Napaupo siya sa sahig, habol ang kanyang hininga. Hindi. Ang mariing sabi niya sa kanyang isip, hindi ako mamamatay tao. At hindi ko hahayaang lumaki si Lito na ang ina niya ay isang kriminal. Napagtanto ni Hiraya ang isang bagay. Si Cassian ay isang sinungaling. Kahit sundin niya ang utos nito, walang kasiguraduhan na bubuhayin nito si Lito. Ang demonyo ay walang honor system. Ang tanging pag-asa niya ay si Dorian. Kung mananatiling buhay at makapangyarihan si Dorian, siya lang ang may kakayahang protektahan sila. Pero kailangan niyang maging matalino. Sa halip na sirain ang preno, kumuha si Hiraya ng industrial sealant at reinforced tape. Binalot niya ang mga tubo. Siniguradong mas matibay pa ito kaysa sa orihinal. Kung may ibang sumubok na gumalaw nito, mahihirapan sila. Pagkatapos, may dinukot siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na voice recorder na laging dala ng mga engineer para sa field notes. Binuksan niya ito at itinago sa isang blind spot sa ilalim ng cockpit console. Isang lugar na hindi makikita sa inspection pero malinaw na makakasagap ng audio sa loob ng buong flight. Dorian, bulong ni Hiraya sa dilim, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay naming mag-ina. Huwag kang babagsak. Kinabukasan, ang araw ng paghuhukom. Ang runway ng Aurelia Aerospace ay pinalilibutan ng media, investors, at syempre, ang pamilya Velasco. Nakatayo si Cassian sa VIP tent, suot ang kanyang dark sunglasses, kampanteng naghihintay ng isang trahedya. Sa tarmac, nakatayo si Dorian sa tabi ng Phoenix. Suot niya ang kanyang flight suit, mukhang matikas, pero bakas sa muka ang pagod at kaba. Lumapit si Hiraya. Nakasuot pa rin siya ng uniforme ng janitress, pero sa pagkakataong ito, taas noo na siyang naglalakad. Walang sino man sa mga staff ang pumigil sa kanya. Alam na ng lahat kung sino siya. Sir, tawag ni Hiraya. Lumingon si Dorian. Nang makita niya si Hiraya, lumambot ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya at huminto sa harap ng babae, hindi alintana ang mga kamera sa malayo. Ayos na ba ang lahat? Tanong ni Dorian. Ang tanong ay may dalawang ibig sabihin. Ayos na ba ang eroplano? At ayos na ba kayo ng anak mo? Tumango si Hiraya. Yung eroplano, sir, ayos na. Mas matibay na kaysa noon. Tinitigan niya si Dorian ng diretso sa mata. Ipinapahiwatig ang kanyang desisyon. Huwag kayong mag-alala sa landing gear. Hindi kayo bibitawan yan. Naintindihan ni Dorian ang mensahe. Hindi siya trinaydor ni Hiraya.
Isang mainit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dorian. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang flight suit, pero pinigilan siya ni Hiraya. Ako na po, sabi ni Hiraya. Sa harap ng daan-daang tao, inayos ni Hiraya ang kwelyo ng CEO. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa leeg ni Dorian. Ito ay isang paalam at isang dasal. Mag-iingat kayo, bulong ni Hiraya sa wikang Bisaya na natutunan niya sa kanyang lola. Pag-amping, hinawakan ni Dorian ang kamay ni Hiraya na nasa dibdib niya. Babalik ako, at pagbaba ko, kukunin natin si Lito. Tumalikod si Dorian at sumakay sa cockpit. Isinara ang canopy. Umungol ang makina ng Phoenix, isang tunog na parang halimaw na nagigising. Habang nag-ataksi ang eroplano patungo sa runway, lumapit si Hiraya sa kinatatayuan ni Cassian. Nagulat si Cassian nang makita siyang buhay at nasa tarmac pa. Tinanggal nito ang kanyang shades. Ginawa mo ba? Bulong ni Cassian, ang nangiti ay nawala. Tumingin si Hiraya sa eroplanong papalayo. Malalaman niyo rin, sir. Umatungal ang makina at mabilis na humarurot ang Phoenix sa runway. Ang bilis nito ay nakakahilo. Umangat ang ilong ng eroplano at sa isang iglap, nasa himpapawid na ito, humahawi sa ulap. Palakpakan ng mga tao, pero si Hiraya at Cassian ay parehong hindi pumalakpak. Pareho silang naghihintay. Sa loob ng cockpit, ramdam ni Dorian ang swabe ng lipad. Tower, this is Phoenix 1. Altitude 10,000 pie. Systems green. Report ni Dorian sa radyo. Napangiti si Dorian. Tama si Hiraya. Ang galing ng babaeng yon. Ang eroplano ay perpekto. Initiating banking maneuver, sabi ni Dorian. Pinihit niya ang stick pa kanan, ngunit may mali. Ang eroplano ay kumabig ng sobra. Biglang umilaw ang buong dashboard ng pula. Ang warning alarm ay nagsimulang tumunog ng walang humpay sa kanyang headset. Warning. Flap asymmetry. Right wing stuck. Nanlaki ang mga mata ni Dorian. Sinubukan niyang ibalik ang stick, pero matigas ito. Ang flap o ang pakpak sa kanan ay na-stuck sa posisyong nakabukas, habang ang kaliwa ay nakasara. Ibig sabihin, ang eroplano ay iikot ng iikot hanggang sa bumagsak ito pa corkscrew. Mayday! Mayday! Sigaw ni Dorian. Nawalan ako ng control sa right wing. Sa baba, narinig ng lahat ang broadcast sa speakers. Natahimik ang palakpakan. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Cassian. Nakita niyang ngumisi ang lalaki. Hindi ang preno ang target. Iyon ay decoy lang para subukin si Hiraya. Ang totoong sabotahe ay nasa pakpak at ginawa ito ng ibang tao bago pa man makalapit si Hiraya. Akala mo ba ipauubaya ko ang plano ko sa isang janitress? Bulong ni Cassian sa hangin, sapat lang para marinig ni Hiraya. Plan B, darling. Sa ere, nagsimulang bumulusok pababa ang Phoenix. Umiikot ito na parang dahon na nahuhulog sa bagyo. Ang lupa ay mabilis na lumalaki sa paningin ni Dorian. Wala nang time para mag-isip. Mamamatay siya. At kasama niyang mamamatay ang pag-asa ni Hiraya. Ang mundo ni Dorian ay umiikot. Literal na umiikot. Sa loob ng cockpit, ang gravity ay tila isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Pilit na inilalabas ang hangin sa kanyang baga. Ang asul na langit at ang abuhin na semento ng runway ay nagahalo sa isang nakakahilong ipo-ipo ng kulay. Ang G-force ay bumabayo sa kanyang katawan at ang bawat babala sa dashboard ay kumukurap na parang mga mata ng demonyo. Eject, sir! Eject! Sigaw ng Chief of Flight Control sa kanyang headset. Hindi na marirecover ang spin. Masyadong mababa ang altitude. Gusto nang hilahin ni Dorian ang ejection handle. Iyon ang lohikal na gawin. Pero kung bibitawan niya ang eroplano ngayon, babagsak ito sa residential area na nasa dulo ng runway. Mamamatay siya o papatay siya ng iba. Hindi! Sigaw ni Dorian, ang nangipin ay nagngangalit sa hirap. Pilit niyang hinihila ang stick pakaliwa.
pero walang nangyayari. Ang right flap ay nakabukas, humahatak sa eroplano, pababa sa isang death spiral. Sa baba, sa control tent, nagkakagulo ang lahat. Ang mga engineer ay sumisigaw, nagtuturuan, at nananalangin. Si Cassian ay nakatayo sa gilid, ang mukha ay kunwaring puno ng takot, pero ang mga mata ay malamig na nag-aabang ng pagsabog. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang sumugod sa command center. Hinablot ni Hiraya ang headset mula sa ulo ng natulalang flight director. "Sino ka ba? Bawal ang sibilyan dito," sigaw ng isang opisyal. Akmang hihilahin si Hiraya palabas. Pero tinabig ni Hiraya ang kamay ng opisyal ng buong puwersa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ito ang teritoryo niya. "Tumahimik kayo!" sigaw ni Hiraya. Ang boses niya ay may otoridad na nagpatahimik sa buong tent. Isinuot niya ang headset at pinindot ang transmit button. "Dorian, makinig ka sa akin!" Sa ere, sa gitna ng pagkahilo, narinig ni Dorian ang boses. Hindi ito ang boses ng panik ng mga tauhan niya. Ito ang boses na kumakanta sa hangar tuwing gabi. Ang boses na nagpatulog sa kanyang takot. "Hiraya!" Ungol ni Dorian. Hindi ko makontrol. "Huwag mong labanan ang spin." Utos ni Hiraya mabilis at malinaw. "Ang drag sa kanan ay masyadong malakas. Patayin mo ang kaliwang makina. Ngayon na." "Ano?" Sabay na sigaw ng mga engineer sa tent. "Baliw ka ba? Kung papatayin niya ang power, babagsak siya lalo." "Gawin mo, Dorian." Sigaw ni Hiraya. Hindi pinapansin ang mga nasa paligid. "Kailangan mong balansihin ang drag. Kill engine 1. Trust me." May isang segundo ng pag-aalinlangan. Ang utos ay labag sa lahat ng nakasulat sa manual. Pero sa bingit ng kamatayan, ang manual ay walang silbi. Ang tanging meron si Dorian ay ang tiwala niya sa babaeng nag-ayos ng laruan ng anak niya gamit ang isang imperpektong kawad. Pumikit si Dorian. Ang kanyang kamay ay gumalaw patungo sa throttle. Pinatigil niya ang kaliwang makina. Biglang tumahimik ang kalahati ng eroplano. Nawala ang thrust sa kaliwa. At parang mahika, huminto ang pag-ikot. Ang eroplano ay bumagsak ng diretsyo. Mabilis pa rin, pero hindi na umiikot. Ang ilong ng Phoenix ay tumutok sa lupa. Pero ngayon ay pantay na ang pakpak. "Good," bulong ni Hiraya. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo. "Ngayon, gamitin mo ang gravity. I-nosedive mo hanggang umabot ka sa 100 at 50 knots, tapos dahan-dahan mong hilahin ang stick. Huwag mong biglain. Dahan-dahan lang, parang humahaplos ka lang ng bata." Sinunod ni Dorian ang bawat salita. Hinayaan niyang bumulusok ang eroplano. Ang lupa ay mabilis na lumalaki. 500 piye. 400 piye. "Ngayon," sigaw ni Hiraya. "Pull up." Hinila ni Dorian ang stick. Ang eroplano ay dumaing. Ang metal ay tumunog sa stress. Pero dahan-dahan, umangat ang ilong ng Phoenix. Ang pagbulusok ay naging glide. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa tent. Pero hindi pa tapos si Hiraya. "Wala kang landing gear, Dorian," sabi ni Hiraya. Ang boses ay naging malambot. "Nasira ang hydraulics mo sa impact ng spin. Kailangan mong mag-belly landing." Belly landing. Paglapag gamit ang tiyan ng eroplano. Walang gulong. Baka laban sa semento. "Handa na ako," sagot ni Dorian. Ang takot ay napalitan ng focus. "Basta nandyan ka sa radyo." "Nandito lang ako," sagot ni Hiraya. "Hihintayin kita sa baba." Ang Phoenix ay lumapit sa runway. Masyadong mabilis, masyadong mababa. Ang tiyan ng eroplano ay humalik sa semento. Ang tunog ay nakakabingi. Ang bakal ay gumuhit sa magaspang na lupa. Lumilikha ng ulan ng mga dambuhalang kislap na tila fireworks sa tanghaling tapat. Ang usok ay agad na bumalot sa paligid. Dumulas ang eroplano ng daan-daang metro. Umuugong, nanginginig, at nag-iiwan ng mahabang linya ng apoy sa likuran nito. Sa tent,
Napapikit si Hiraya. Ang tunog ng pagkaskas ay tumagal ng tila walang katapusang minuto. At pagkatapos, katahimikan. Tumigil ang Phoenix sa dulo ng runway, kalahati ng pakpak ay bali, at umuusok ang buong katawan. Walang gumagalaw, walang lumalabas sa cockpit. Dorian, tawagan ni Hiraya sa radyo. Static lang ang sumagot. Dorian, sumagot ka! Ang boses ni Hiraya ay nabasag. Binitawan niya ang headset at tumakbo palabas ng tent. Wala siyang pakialam sa mga nagtatakbuhang bumbero. Wala siyang pakialam sa init ng semento sa kanyang manipis na sapatos. Tumakbo siya patungo sa nasusunog na eroplano. Ang pangalan ni Dorian ay paulit-ulit na isinisigaw ng kanyang puso. Sa malayo, nakita ni Kasia na naglalakad palayo sa VIP tent. Tinatawagan ng kanyang abogado. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay patay na. Pero sa gitna ng usok, bumukas ang canopy ng Phoenix. Isang kamay ang kumapit sa gilid ng cockpit. At dahan-dahan, isang lalaking duguan ng noo. Pero buhay na buhay ang umahon mula sa wreckage. Dorian Malvar. Nang makita niya si Hiraya na tumatakbo palapit, hindi siya humingi ng medic. Sa halip, tumalon siya mula sa pakpak ng eroplano, paika-ika, at sinalubong ang babaeng sumalba sa kanya. Nagpang-abot sila sa gitna ng runway. Walang salita. Mahigpit na niyakap ni Hiraya si Dorian at ibinaon ni Dorian ang kanyang muka sa leeg ni Hiraya. Nilalanghap ang amoy ng buhay. Sabi ko sa'yo. Bulong ni Dorian, hingal na hingal. Babalik ako para kunin natin si Lito. Sa likod nila, nagsimulang bombahin ng foam ng mga bumbero ang eroplano. Pero ang apoy sa pagitan nilang dalawa ay hindi kayang patayin ng kahit ano. Ang paligid ay naging dagat ng mga kislap mula sa kamera ng mga reporter. Ang usok mula sa bumagsak na eroplano ay nagsisilbing madilim na kurtina sa likuran ni Dorian at Hiraya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Mahigpit pa ring nakayakap si Dorian kay Hiraya. Tila ba kung bibitawan niya ito, ay maglalaho ito na parang bula. Ang mamahaling flight suit ni Dorian ay puno na ng putik, dugo, at fire retardant foam. At ang uniforme naman ni Hiraya ay gusot at marumi. Ngunit sa harap ng mga lente ng media, sila ay mukhang isang obra maestra ng kaligtasan. Bitawan mo siya. Ang matinis na sigaw ni Isabel ang bumasag sa sandali. Humawi ang mga reporter habang sumusugod ang galit na fiancé. Ang mukha ni Isabel ay hindi kakikitaan ng pag-aalala para sa buhay ni Dorian. Sa halip, ito ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa kamay ni Dorian na nasa bewang ng isang janitress. Are you insane, Dorian? Hiyaw ni Isabel habang pilit na hinihila ang braso ni Dorian palayo kay Hiraya. Yung eroplano mo, sira na. Ang reputasyon natin sira na. Tapos uunahin mo pang yakapin ang basahan na yan. Siya ang may kasalanan nito. Siya ang huling gumalaw ng eroplano, di ba? Dahil sa akusasyon, nagsimulang magbulungan ang mga reporter. Itinutok nila ang kanilang mga kamera at mikropono kay Hiraya. Ang mga tanong ay sunod-sunod na binato. Siya ba ang saboteur? Totoo bang janitress ang nag-maintain ng eroplano? Napayuko si Hiraya. Ang hiya ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Sanay siyang sisihin. Sanay siyang maging maliit. Akmang aatras na sana siya at tatakbo pabalik sa dilim, ngunit hindi pumayag si Dorian. Hinawakan ni Dorian ang kamay ni Hiraya, mas mahigpit sa pagkakataong ito. Humarap siya sa mga kamera, sa board of directors na kakarating lang, at kay Kasyan na nakatayo sa gilid na may peking ngiti ng pakikiramay. Makinig kayong lahat. Ang boses ni Dorian ay paos ngunit puno ng otoridad. Tumahimik ang buong runway. Ang babaeng ito. Itinaas ni Dorian ang kamay ni Hiraya. Ipinapakita ang mga daliring puno ng langis at kalyo. Ang babaeng tinatawag niyong basahan. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatayo.
at humihinga sa harapan niyo ngayon. Napasinghap si Isabel na wala ang ngiti ni Cassian. Siya si Engineer Hiraya Magbanwa. Pagpapakilala ni Dorian, ang bawat salita ay may diin. Ang tunay na henyo sa likod ng Phoenix Project, habang ang iba sa inyo ay abala sa politika at pagpapabagsak sa akin, siya ay nagpuyat, nagdumi ng kamay, at gumamit ng talino para iligtas ang kumpanyang ito. Pero kriminal siya, sigaw ni Cassian, nagpupumilit pa rin. May record siya ng pagnanakaw. Tumingin si Dorian sa kanyang kapatid. Ang tingin na yun ay puno ng pagkamuhi at awa. Pagnanakaw? Tanong ni Dorian. O baka naman, frame up! May dinukot si Dorian sa bulsa ng kanyang flight suit, ang voice recorder na inilagay ni Hiraya. Inilapit niya ito sa mikropono ng isang reporter. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Cassian, malinaw at pamilyar, ay umalingaw-ngaw sa buong tarmac. Gusto kong bumagsak ang Phoenix. Ipahid mo ito sa brake lines. Kung hindi mo gagawin, aksidenteng mamamatay ang kuryente sa kwartong ito habang inooperahan ang anak mo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Namutla si Cassian. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok kay Hiraya ay sabay-sabay na lumingon sa kanya. Ang mga flashes ay tila mga kidlat ng hustisya. Hindi totoo yan. Nauutal na tanggi ni Cassian pero umaatras na siya. At ito pa, dagdag ni Hiraya, na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Inilabas niya ang kanyang cellphone na konektado sa cloud server ng eroplano. Ang data ng black box telemetry. Makikita dito na ang flap failure ay nangyari dahil sa isang remote override command at ang command na yon ay nanggaling sa IP address ng cellphone mo, Sir Cassian. Wala nang kawala. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Lumapit ang mga pulis na nakastation sa event. Mr. Cassian Velasco, inaaresto namin kayo. Habang pinoposasan si Cassian, nagwala ito. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Dorian, huwag kang magpakabayani. Tandaan mo ang hawak ko. Nang marinig iyon ni Hiraya, bumalik ang takot sa kanyang puso. Lito! Lito! Bulong ni Hiraya at mabilis siyang humarap kay Dorian. Sir, si Lito, ang anak ko. Agad na nakuha ni Dorian ang ibig sabihin. Ang banta ni Cassian ay hindi natatapos sa pagbagsak ng eroplano. Tumawag ka ng security team, utos ni Dorian sa kanyang assistant. Habang hila-hila si Hiraya, patungo sa kanyang personal na chopper na nakaparada sa di kalayuan. Pumunta tayo sa ospital. Ngayon na, tiniwan nila ang kaguluhan, ang media, at si Isabel na umiiyak sa kahihiyan. Ang mahalaga lang ngayon ay ang batang walang malay na nasa panganib. Habang nasa himpapawid, nanginginig ang mga kamay ni Hiraya. Hinawakan ni Dorian ang kamay niya, pilit na pinapakalma ang daloy ng dugo sa ugat nito. Huwag kang mag-alala, sabi ni Dorian. Nakatawag na ako sa ospital. May mga private guards na ako doon. Pero nang tumunog ang cellphone ni Dorian, ang balita sa kabilang linya ay dumurog sa kanilang pag-asa. Sir, ang boses ng head ng security ay nanginginig. Patawad po. Na-neutralize po ang mga tauhan namin. Nilusob sila ng mga bayarang goons. 5 minuto ang nakakaraan. Ang bata? Tanong ni Dorian. Naninikip ang dibdib. Wala na po sa kwarto, sir. Ang naiwan lang po ay isang video message. Pagbaba ng chopper sa helipad ng ospital, tumakbo sina Hiraya at Dorian patungo sa VIP suite. Ang kwarto ay magulo. Ang mga upuan ay nakataob. Ang dextrose stand ay nakahiga sa sahig. Ang likido ay tumutulo na parang luha. At sa gitna ng walang laman na kama, may isang tablet na nagpe-play ng video ng paulit-ulit. Sa video, makikita si Lito na walang malay. Isinasakay sa isang itim na van. Ang boses ni Cassian, na pre-recorded, ay nagsalita mula sa tablet.
Sabi ko naman sa'yo, Hiraya, may plan B ako. Akala niyo ba matatapos ito sa posas? Habang nagdiriwang kayo sa tarmac at nagpapabango sa harap ng media, ang anak mo ay naglalakbay na papunta sa lugar na hindi niyo masusundan. Kung gusto mo siyang makita ulit na humihinga, ibigay mo kay Dorian ang mensaheng ito. Ang kumpanya o ang bata. Pumili kayo. Namamatay ang screen ng tablet na puno ng itim na refleksyon ang mukha ni Hiraya. Isang mukha ng ina na nawalan ng kaluluwa. Bumagsak ang tablet mula sa mga kamay ni Hiraya. Ang tunog ng pagkabasag ng screen sa sahig ay sumabay sa pagkabasag ng kanyang puso. Hindi siya sumigaw. Wala nang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang sakit ay masyadong malalim para sa ingay. Napaluhod na lamang siya sa gilid ng walang lamang kama. Niyakap ang unan na amoy pa ng gamot at pawis ni Lito. At doon, tahimik na humagulgol. Ang kanyang balikat ay yumanig sa bigat ng sisi. Kasalanan niya. Kung hindi siya nakialam, kung nanahimik na lang siya, sana ay nasa tabi pa niya ang anak niya. Lumapit si Dorian. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding awa at determinasyon. Lumuhod siya sa tabi ni Hiraya at niyakap ito ng mahigpit, pilit na ibinibigay ang kanyang lakas. Hiraya, makinig ka sa akin, bulong ni Dorian. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pangako. Mahahanap natin siya. Kahit sunugin ko ang buong syudad na ito, kahit ubusin ko ang yaman ko, ibabalik ko si Lito sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Sa labas ng bintana, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiramay ang langit sa pagtangis ng isang ina. Ang digmaan sa hangar ay tapos na, pero ang digmaan para sa pamilya ay nagsisimula pa lang. Ang ulan ay bumabagsak ng walang awa sa bubong ng itim na SUV ni Dorian habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa lumang pantalan. Ang bawat patak ay tila orasan na nagbibilang ng natitirang oras ni Lito. Sa loob ng sasakyan, nanginginig ang buong katawan ni Hiraya. Ang lamig ay hindi galing sa aircon, kundi galing sa takot na baka huli na ang lahat. Nakakuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kuko sa kanyang balat. Sir, paano kung... Ang boses ni Hiraya ay basag at mahina. Paano kung hindi natin siya maabutan? Hindi inalis ni Dorian ang tingin sa kalsada, pero inabot niya ang kamay ni Hiraya at hinawakan ito ng mahigpit. Ang init ng palad ni Dorian ay ang tanging bagay na nagpapaalala kay Hiraya na buhay pa siya. Makinig ka sa akin, Hiraya, seryosong sabi ni Dorian. Nawalan na ako ng asawa at anak noon dahil wala akong nagawa. Dahil inuna ko ang trabaho. Dahil naging duwag ako, hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon. Hindi sa'yo, hindi kay Lito, dahil kayo. Huminto si Dorian, lumunok, at itinuloy ang sasabihin. Kayo na ang pamilya ko ngayon. Napatingin si Hiraya kay Dorian. Sa gitna ng dilim at panganib, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Hindi lang boss ang kakasama niya. Kasama niya ang isang ama na handang pumatay ng dragon para sa kanila. Sir, nahanap na ng satellite tracking ang van. Ulat ng security chief mula sa walkie-talkie. Nasa Warehouse 9 sa North Harbor. Papasok na ang SWAT team. Bilisan mo! Utos ni Dorian sabay apak sa silinyador. Nang dumating sila sa Warehouse Siyam, ang paligid ay mukhang impyerno. May mga blinker ng pulis, may mga sumisigaw, at ang ingay ng ulan ay humahalo sa ingay ng sirena. Ang warehouse ay luma, kinakalawang, at puno ng mga sirang container van. Hindi na naghintay si Dorian sa clearance ng pulis. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo papasok. Sumunod si Hiraya. Walang pakialam kung mabasa o madapa. Sa loob, madilim at amoy langis at lumaang isda. Sa gitna ng malawak na espasyo, may isang maliit na hawla na gawa sa bakal, lalagyanan ng mga kargamento. At sa loob ng hawla, nakahiga si Lito. Walang malay, nakatali ang mga kamay at paa.
Lito, sigaw ni Hiraya. Tumakbo siya palapit sa hawla at kumapit sa rehas. Anak, gumising ka. Pero may makapal na kadena ang nakapadlock sa pinto ng hawla. Hinila ni Dorian ang padlock. Pilit na binubuksan gamit ang lakas ng kanyang mga braso, pero masyado itong matibay. Tabi! Sigaw ni Hiraya. Kumuha siya ng isang metal pipe na nakita niya sa sahig. Hindi niya pinukpok ang padlock. Sa halip, isinuksok niya ang tubo sa pagitan ng hinge o bisagra ng pinto at ng pader. Ginamit niya ang prinsipyo ng leverage, ang parehong prinsipyo na ginagamit niya sa pag-aayos ng landing gear. Dorian, tulungan mo ako. Itulak mo dito. Utos ni Hiraya. Puwersahang tinulak nilang dalawa ang tubo. Ang bakal ay umingit sa stress. Ang kalawang ay naglaglagan. At sa isang iglap, bumigay ang bisagra. Bumagsak ang pinto ng hawla. Agad na pumasok si Hiraya at niyakap ang kanyang anak. Mainit ang katawan ni Lito. Humihinga pa ito, pero mababaw. Diyos ko, salamat! Humagulgol si Hiraya habang hinahalikan ng noo ng bata. Kailangan na nating umalis, sabi ni Dorian habang inaalalayan silang tumayo. Delikado pa rito. Akmang lalabas na sila ng hawla nang biglang may marinig silang tunog ng pagkask. Kskakaks. Ang tunog ng lighter. Natigilan sina Dorian at Hiraya. Sa dilim, mula sa likod ng mga tumpok ng kahon, lumabas ang isang figura. Si Isabel. Pero hindi ito ang Isabel na laging perpekto ang ayos. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa luha. At ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang silver Zippo lighter na may maliit na apoy na sumasayaw sa hangin. At sa paligid ng hawla, ngayon lang naaamoy ni Dorian at Hiraya ang matapang na amoy. Gasolina. Ang buong sahig sa paligid nila ay basang-basa ng gasolina. Saan kayo pupunta? Tanong ni Isabel. Ang boses ay mahinahon pero nakakakilabot. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Mga mata ng isang taong nawala na sa katinuan. Isabel, ibaba mo yan. Kalmadong utos ni Dorian. Dahan-dahang humakbang paharap para protektahan sina Hiraya at Lito. Si Cassian ang may pakana nito. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil sa kanya. Tumawa si Isabel. Isang tawa na walang saya. Si Cassian? Wala akong pakialam sa kanya. Ginawa ko ito para sa'yo, Dorian. Para makita mo na hindi ka nababagay sa basahan na yan. Itinuro ni Isabel si Hiraya na ngayon ay yakap-yakap si Lito ng mahigpit. Look at them! Pandidiri ni Isabel. Dumi sila, Dorian. Dumi na dumikit sa buhay natin. At anong ginagawa sa dumi? Sinusunog. Huwag! Sigaw ni Hiraya. Isabel, parang awa mo na. May anak ka rin balang araw. Huwag mong idamay ang bata. Wala akong anak. Sigaw ni Isabel. At hindi ako magkakaanak sa lalaking hindi ako mahal. Binitawan ni Isabel ang lighter. Ang maliit na apoy ay bumagsak sa sahig na parang isang bituin na nahulog sa impyerno. Sa isang iglap, ang gasolina ay nagliyab. Isang pader ng apoy ang sumabog sa pagitan ni Isabel at Nina Dorian. Ang init ay agad na sumampal sa kanilang mga mukha. Takbo! Sigaw ni Dorian. Hinubad ni Dorian ang kanyang flight suit jacket at itinakip kay Lito at Hiraya. Hiraya, buhatin mo si Lito. Sumunod ka sa likod ko. Ako ang hahawi ng apoy. Walang ibang daanan palabas, kundi ang suungin ng apoy papunta sa pinto. Binuhat ni Hiraya si Lito. Ang bigat ng anak ay hindi niya alintana dahil sa adrenaline. Si Dorian ay nasa harapan, ginagamit ang sariling katawan bilang panangga sa naglalagablab na mga kahon at kahoy. Ang usok ay makapal at nakakasakal. Ang apoy ay dumidila sa kanilang mga binti. Teng ni Dorian nang mahulugan siya ng isang nasusunog na kahoy sa braso. Pero hindi siya tumigil. Tinabig niya ito at patuloy na naglakad. Malapit na tayo. Konti na lang.
ubo ni Dorian. Sa labas, nakita nila ang liwanag ng mga blinker ng pulis. Ang malamig na hangin at ulan ay sumalubong sa kanila nang makalabas sila ng warehouse. Bumagsak sila sa basang semento, ligtas mula sa apoy. Agad na lumapit ang mga medics at kinuha si Lito. Nakahiga si Dorian sa lupa. Sunog ang manggas ng damit at nangingitim ang muka sa usok. Gumapang si Hiraya palapit sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ni Dorian. "Dorian, buhay ka!" Iyak ni Hiraya. Ngumiti si Dorian kahit na namimilipit sa sakit ng paso sa braso. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya at inilalagay sa kanyang pisngi. "Sabi ko sa'yo, poprotektahan ko kayo," bulong ni Dorian bago siya nawalan ng malay dahil sa usok na nalanghap niya. Sa loob ng warehouse, naririnig pa rin ang tawa at iyak ni Isabel habang nilalamon siya ng apoy na siya mismo ang lumikha hanggang sa pasukin ito ng mga bumbero para siya ay arestuhin at iligtas. Ang amoy ng usok at gasolina ay napalitan na ng amoy ng antiseptic at mamahaling mga bulaklak. Sa loob ng pribadong kwarto ng ospital, ang tanging naririnig ay ang maindayog na tunog ng heart monitor at ang mahinang lagaslas ng ulan sa bintana. Isang pampakalma matapos ang gabing puno ng lagim. Nakaupo si Hiraya sa gitna ng dalawang kama. Sa kaliwa, mahimbing na natutulog si Lito. Ligtas at maayos na ang paghinga. Sa kanan, nakahiga si Dorian. Ang kanyang braso ay nababalot ng makapal na bendahe dahil sa tinamong paso at may maliit na gauze sa kanyang noo. Tinitigan ni Hiraya si Dorian. Wala na ang istriktong CEO na laging nakakunot ang noo. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking payapa, ngunit puno ng sugat na nakuha niya sa pagprotekta sa kanila. Kusa namang gumalaw ang kamay ni Hiraya upang ayusin ang kumot ni Dorian. Dumampi ang kanyang daliri sa kamay ng lalaki. Hindi ito makinis tulad ng dati. May mga galos na ito ngayon. Mga galos na nagsisilbing medalya ng kanyang kabayanihan. Sa telebisyon na nakamute sa sulok, ipinapakita ang balita. Si Cassian Velasco, nakaposas at nakayuko, ay isinasakay sa police car. Si Isabel naman ay ipinakita sa isang stretcher. Wala sa sarili at tulala habang dinadala sa psychiatric facility. Pinatay ni Hiraya ang TV. Tapos na ang bangungot. Ang mga kontrabida sa kwento nila ay wala na. Pero bakit may kirot pa rin sa puso niya? Gumualaw si Dorian. Umungol siya ng mahina dahil sa sakit ng kanyang braso. "Gising ka na ba, sir?" Malamig na tanong ni Hiraya. Agad na lumapit para alalayan ito. Kumuha siya ng baso ng tubig na may straw at inilapit sa labi ni Dorian. Uminom si Dorian at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Humigpit ang hawak ni Dorian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Huwag kang aalis, Hiraya. Dito ka na lang. Kayo ni Lito. Aalagaan ko kayo. Hayaan mong ako naman ang mag-ayos ng buhay mo, gaya ng pag-ayos mo sa eroplano ko." Napaluha si Hiraya. Ito ang pangarap. Ito ang happy ending na napapanood niya sa mga teleserye. Ang maging ligtas sa piling ng isang lalaking mahal siya at kaya silang ipagtanggol. Gusto niyang sumagot ng oo. Gusto niyang humilig sa dibdib nito at kalimutan ang lahat ng hirap. Pero sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang secretary ni Dorian na may dalang santambak na fruit baskets, bouquets ng mga bulaklak at mga get well soon cards mula sa mga senador, business tycoons at mga sikat na personalidad. Sir Dorian, bungad ng secretary, bagamat magalang, ay may halong pag-aalangan nang makita si Hiraya na nakahawak sa kamay ng boss niya. Nasa labas po ang board of directors. Gusto daw po kayong pasalamatan sa pagliligtas sa kumpanya at tumatawag din po ang presidente ng Pilipinas para i-congratulate kayo. Dahan-dahang binawi ni Hiraya ang kanyang kamay mula kay Dorian. Ang realidad ay sampal sa mukha ni Hiraya. Ang mga bulaklak, ang mga card,
Ang tawag ng presidente. Ito ang mundo ni Dorian. Isang mundo ng ginto at kapangyarihan. At siya ay isang dating janitress, isang single mother na may madilim na nakaraan at walang maipagmamalaki kundi ang maruruming kamay. Papasukin mo sila mamaya. Utos ni Dorian sa secretary, naiinis sa istorbo. Binalingan niya ulit si Hiraya. Huwag mo silang intindihin. Pero naintindihan na ni Hiraya ang lahat. Kung mananatili siya sa tabi ni Dorian, siya ang magiging mantsa sa malinis nitong suit. Siya ang magiging weakness na gagamitin ng mga kalaban. Siya ang magiging dahilan kung bakit pagbubulungan si Dorian sa mga party. Ang bayaning CEO at ang kanyang basahan. Magpapahinga na po muna kayo, sir, sabi ni Hiraya, bumalik sa pagiging formal. Tumayo siya at inayos ang kumot ni Dorian. Babalik lang ako. Kukuha lang ako ng gamit ni Lito. Pangako? Tanong ni Dorian. Ang antok ay nagsisimula nang humila sa kanya dahil sa epekto ng painkillers. Pangako, magiging maayos ang lahat, sagot ni Hiraya. Isang half-truth. Hinintay ni Hiraya na makatulog si Dorian. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ng lalaki sa huling pagkakataon. Yumuko siya at nag-iwan ng isang magaan na halik sa noo nito. Isang halik ng paalam na puno ng pagmamahal at sakit. Mahal kita, bulong ni Hiraya sa hangin. Kaya kailangan kitang iwan. Ginising niya si Lito ng dahan-dahan. Anak, aalis na tayo. Dadalhin na kita sa probinsya. Paano si Papa D? Antok na tanong ni Lito. Magpapagaling na siya. May sarili siyang mundo, anak. At hindi tayo kasya doon. Sa gitna ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang bayani ng Aurelia Aerospace, tahimik na lumabas ng ospital ang mag-ina. Dala ang kanilang kakarampot na gamit, pabalik sa dilim kung saan sila nababagay. Lumipas ang 3 buwan. Bumangon ang Aurelia Aerospace mula sa abo. Ang Phoenix, na ngayon ay opisyal ng pinangalanang The Hiria, ay naging mukha ng makabagong aviation rescue ng bansa. Ang mga magazine at dyaryo ay puno ng mukha ni Dorian Malvar, ang CEO na bumalik mula sa kamatayan. Ngunit sa loob ng kanyang magara at malamig na opisina, walang ngiti si Dorian. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana na nakadungaw sa tarmac. Hawak niya ang isang lumang neon yellow highlighter, ang tanging naiwan sa kanya ni Hiraya. Ang tagumpay ay nasa kamay na niya, pero ang pakiramdam niya ay siya pa rin ang piloto na bumabagsak sa ere, naghihintay ng boses na sasalo sa kanya. Sir, tawag ng kanyang bagong secretary. Handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo sa charity gala. Lumingon si Dorian. Kanselahin mo. Po? Pero sir, nandoon po ang presidente. Kanselahin mo ang lahat. Utos ni Dorian, sabay kuha ng kanyang jacket. May mas mahalaga akong pupuntahan. May naiwan akong bahagi ng puso ko sa lupa at kailangan ko itong balikan. Sa isang maalikabok na talyer sa gilid ng highway sa Pampanga, abala si Hiraya sa ilalim ng isang sirang jeepney. Ang kanyang mukha ay puno na naman ng grasa. Ang kanyang mga kamay ay muling nagaspang. Bumalik siya sa dati, isang mekaniko sa probinsya, malayo sa kinang ng Maynila. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Dito, tahimik ang buhay. Hiraya, may customer ka. Sigaw ng may-ari ng talyer. Sandali lang po, Mang Berting. Hinihigpitan ko pa ang preno. Sigaw ni Hiraya mula sa ilalim ng jeep. Pagkatapos niyang higpitan ang huling tornilyo, dumulas siya palabas gamit ang creeper. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Ano po ba ang ipapagawa? Natigilan si Hiraya. Ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Sa harap niya, nakatayo hindi ang isang driver ng jeep, kundi isang lalaking nakaitim na suit, makintab ang sapatos, at may hawak na isang pumpon ng white lilies. Si Dorian. Ang paligid ay tila tumigil. Ang ingay ng mga dumadaan na sasakyan, ang pukpok ng martilyo sa kabilang shop.
lahat ay nawala. Ang tanging naririnig ni Hiraya ay ang kabog ng kanyang dibdib. Tumayo si Hiraya, pilit na tinatago ang maruruming kamay sa likod niya. Sir Dorian, anong ginagawa niyo dito?" Lumapit si Dorian. Hindi siya nandidiri sa grasa. Hindi siya naiilang sa alikabok. "Hinanap kita," sagot ni Dorian. Ang boses ay puno ng emosyon. "Binaligtad ko ang buong Maynila. Sinundan ko lahat ng bakas mo. Bakit ka umalis ng walang paalam?" Yumuko si Hiraya. "Dahil ito ang tama, sir. Tumingin kayo sa paligid. Ito ang mundo ko. Langis, dumi, hirap, kayo. Kayo ang langit. Hindi pwedeng humalo ang lupa sa langit. Sisirain lang kita." "Mali ka," madiing sabi ni Dorian. Inilapag ni Dorian ang mga bulaklak sa ibabaw ng makina ng jeep. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Hindi singsing ang inilabas niya, isang ID at isang asul na coverall suit na may borda ng logo ng Aurelia Aerospace. "Basahin mo," utos ni Dorian. Kinuha ni Hiraya ang ID nang nanginginig ang kamay. Hiraya Magbanwa, Chief Operations Officer at Lead Engineer. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. "Sir, hindi ko matatanggap ito. Hindi ako tapos ng pag-aaral. May record ako." "Binura ko na ang record mo," putol ni Dorian. "Napatunayan natin sa korte na frame-up lang ang lahat. At tungkol sa diploma, ang eroplanong pinalipad mo at inilapag ng walang landing gear ang pinakamataas na diploma na pwedeng makuha ng sinuman." Hinawakan ni Dorian ang magkabilang balikat ni Hiraya. Tinitigan niya ito sa mata. "Hiraya, hindi ko kailangan ng trophy wife na maganda lang sa picture. Kailangan ko ng partner. Kailangan ko ng wingman. Kailangan ko ang babaeng kayang ayusin ang makina ng buhay ko kapag nasisira na. Ikaw lang yun. Wala nang iba." Tumulo ang luha ni Hiraya. Humahalo sa grasa sa kanyang pisngi. "Pero paano ang sasabihin ng iba?" "E di hayaan natin silang magsalita," ngiti ni Dorian. Habang sila ay nagsasalita, tayo ay lumilipad. Dahan-dahang pinunasan ni Dorian ang dumi sa pisngi ni Hiraya gamit ang kanyang hinlalaki. "Umuwi na tayo, Hiraya. Hinihintay na ako ni Lito sa kotse." Sabi niya, miss na daw niya ang papa din niya. Napangiti si Hiraya sa gitna ng yak. "Nasa kotse si Lito?" "Oo, at gutom na daw siya. Kaya tara na, Engineer Magbanua. Marami pa tayong aayusin." Sa gitna ng maalikabok na talyer, sa ilalim ng mainit na araw, niyakap ni Dorian si Hiraya. Hindi bilang boss at janitress, kundi bilang isang lalaki at babaeng nagtagpo sa gitna ng unos at ngayon ay handa ng harapin ang liwanag ng magkasama. Ang araw ay palubog na sa horizon ng Clark Air Base, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa gitna ng runway, isang bagong eroplano ang nakaparada. Ito ay mas maliit kaysa sa Phoenix, pero mas mabilis at mas matibay. Sa gilid nito, may nakapintang pangalan, Dalito. Si Lito, na ngayon ay masigla at mataba na, ay tumatakbo sa paligid ng eroplano habang hawak ang isang remote control plane. Ang peklat ng operasyon sa kanyang dibdib ay naghilom na, tanda ng isang pangalawang buhay. "Papa D, tignan mo, lumilipad na!" Sigaw ni Lito. Nakaupo sina Dorian at Hiraya sa damuhan sa gilid ng runway, pinapanood ang bata. Si Hiraya ay hindi na nakasuot ng uniforme ng janitress. Suot niya ang isang smart casual na damit, pero ang kanyang mga kamay ay may bahid pa rin ng langis dahil kanina lang ay tinuturuan niya ang mga bagong scholar ng Hiraya Season Engineering Program. Si Cassian at Isabel ay nasa kulungan na, nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ang hustisya ay mabagal, pero dumarating ito sa mga marunong maghintay. Hinawakan ni Dorian ang kamay ni Hiraya. Ang singsing sa daliri ni Hiraya ay kumikinang sa sinag ng araw. "Masaya ka ba?" tanong ni Dorian. Sumandal si Hiraya sa balikat ng asawa. "Sobra. Dati, akala ko ang pangarap ko lang ay makalipad ang eroplano. Ngayon, alam ko na ang tunay na pangarap ko
ay ang magkaroon ng ganitong kapayapaan. Hinalikan ni Dorian ang ulo ni Hiraya. Ang basahan na tinapon ng mundo, ngayon ay ang reyna ng himpapawid. At ang hari na may pusong bato, biro ni Hiraya, ngayon ay marunong ng magmahal. Pinanood nila ang paglubog ng araw, walang drama, walang sigawan, walang panganib. Tanging ang tunog ng tawa ni Lito at ang pangako ng isang bukas na kasing lawak ng langit. Dito nagtatapos ang kwento ng pagbagsak. At dito nagsisimula ang kwento ng kanilang walang hanggang paglipad.